Hello, good morning mga tropa. For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo kung gaano kasarap magtrabaho dito sa Canada. Well, bago yan, meron po ako isang viewer from Cruz Naligas at gusto niya pong magpa-shoutout. So, shoutout sa iyo, Clus. Isidro de la Cruz, shoutout sa iyo at maraming salamat sa panunood mo palagi ng video ko. And sa mga lagi pong nanonood ng video ko, maraming salamat po sa inyo at sa mga nag-subscribe, thank you na rin po sa inyo. At sa mga magsusubscribe pa lang, thank you in advance. So, anyway, bakit nga ba masarap magtrabaho dito sa Canada? Well guys, kasi ang basehan nila rito is yung performance mo, kung masipag ka ba sa trabaho, kung willing ka ba matuto sa mga itinuturo nila sa'yo, yung mga, kumbaga, pasipagan ang labanan dito. So, hindi dito uso yung pasipsipan na palakasan, hindi. Ang uso rito is kung masipag ka. Kumbaga, yung performance ang basihan nila. Well, based on my experience kasi, ang probationary period na binigay sa akin is 3 months. So, after 3 weeks, inabsorb na nila agad ako sa agency. So, after nun, in-increase nila yung sweldo ko. And, regular na ako sa company na pinapasukan ko. So, kumbaga, hindi nasasayang yung effort mo. Ang sarap magtrabaho dito kasi pasipagan yung labanan. Hindi uso yung sip-sip ka sa amo. Hindi uso yung ganun dito. So, pangalawang reason kung ba't masarap dito magtrabaho is kapag ka-break time mo, hindi ka nila papakialaman. Pag break time mo. Tapos, halimbawa, ang start ng trabaho mo ay 8 AM. Basta pagdating mo ng alas 8, magsimula ka na. Pangatlong reason kung ba't masarap magtrabaho dito is kapag ka nakikita nila na ang dami mong nagawa, kumbaga yung effort mo nakita nila, so palagi nilang na-appreciate yun. And based on my experience, almost every day na palagi silang nagti-thank you sa akin, sinasabi yung thank you Mark sa effort mo, we really appreciate kung paano ka magtrabaho. So yung mga ganong simpleng pagpapasalamat lang sa akin mga tropa, syempre masaya ako doon kasi before hindi ko siya na-experience sa past job ko dyan sa atin sa Pilipinas. And I remember meron kaming biyahe noon sa Nueva Ecija. So yung truck namin nawala ng preno. Tapos inabot kami ng 12 ng madaling araw sa delivery namin. So ngayon, nung nag-file kami ng OT, question kami bakit daw ganun yung oras na inabot kami. So pinaliwanag namin kung bakit. Pero mga tropa, yung overtime namin, hinold. Siguro ko 1 week pa bago binayaran. So kumbaga, medyo nakaka-discourage lang magtrabaho kasi kumbaga medyo prone nga yun sa disgrasyang ganun. Tapos, di ba? Yung dineliver namin nun, halos milyon naman yung halaga, pero ganun pa rin. Baga, nakakadismaya lang. Tropa, kung nagpaplano kang mag-Canada, push mo lang, makakarating ka rin dito. Makakamit mo rin ang Canada. Basta patuloy lang. So, yun lang mga tropa. Maraming salamat po sa panonood nyo ng video ko. God bless po sa inyong lahat at pasubscribe na lang po sa YouTube channel ko. God bless po everyone.